Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, matindi, mainit mga kaibigan, itong ating tatalakayin tungkol dito sa kamag-anak, mahal sa buhay na biktima nung panahon ni Duterte dito sa tinatawag na drug war. Naku po, hindi magugulat ho kayo. Dito sa iparirinig ko sa inyo, dito tayo magbabase. Hindi po ito fake news. Inuunahan ko po kayo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang laman ng video na yan. Naku po, matindi. Alam niyo ho ba, ang ginagawa ngayon sa mga kamag-anak nitong biktima ng tinatawag na drug war ay tinatakot, pinupuntahan sa kanilang bahay at may pinaggagawa. Mga kaibigan, nako, ano itong pinagagawa na ito para hindi sila magsampa ng kaso? Yan pong lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Kasi based on my own experience as a researcher, a few months ago, I went on a research mission, tawag namin doon, sa mga communities sa Maynila, mga biktima ng drug war. Marami ang nag-back out ng mga interviews kasi takot pa rin sila. Hanggang ngayon, takot pa sila. And then merong napabalita na coming from credible human rights organization, not us, na yun nga, may lumalapit sa mga sa pamilya ng mga biktima ng mga drug war noong panahon dito ni Duterte at na pinapasign sila ng waiver na wag na silang mag-testify, na wag na magsampa ng kaso. Kaya ako rin gusto malaman kung lahat ba yan ang laban kasi yung PNP under President Duterte niyabang pa di ba? Official figures sila until they stop counting, I think nasa at least 6,200 officially lahat daw yan ang laban. Kaya nga it boggles the mind na lahat yan ang laban. So ano yung resulta ng investigasyon? So hanggang ngayon wala pa rin linaw kung iniimbestigahan ba lahat yan. So kasi naman in fairness din naman, di ba, kung ikaw yung law enforcer Kaloy, syempre pag nagkaroon ka ng isang law enforcement na legitimate operation, talagang pwede may mapatay dyan. Oh yeah. So yun ang gusto kong sa contextualize. Ilan ba ron dito sa 500 or sa kalahati ng 500 yung baka naman legit police operations tapos talagang ng laban. Hindi yung shortcut. That's a tricky part, Christian, kasi in the absence of any, investigation, we wouldn't know. And in fact, questionably pa rin in fact yung kooperasyon ng PNP dun sa mga accountability monitors. Like for instance, they're not cooperating with the CHR in investigations. They're not being forthcoming with information about the status of investigations. To this day, we're not very clear kung ilan na ba talaga yung natapos ng DOJ na imbestigahan dun sa mga cases ng panahon pa ni Duterte. And keep in mind, they claimed at the start of the Marcos administration that hindi naman nila sinabing hindi nila papansinin yung mga namatay under Duterte, pero mas magtututok sila sa mga nangyari under Marcos. Okay. Fine, sige. Pero even that, it's not very clear kung ano na yung kumbaga nagawa nila. And that's something na lagi nating binabalik-balikan. Kasi there's this whole idea nga na mas maigi na ngayon ang panahon. Pero if sige, pag-usapan natin isa rin sa mga matinding issues nung kaugnay sa drug war nung 6 na taon under Duterte. Yung quota system daw sa mga pulis para pumatay. Di ba? Napabalita yan.
Pati ba yun? That's still in existence? Well, to be honest, we don't know. And we get the sense from the police and from the government that that's no longer the case. Again, a part of me wants to take their word for it. I mean, certainly the police now is no longer under the same immense pressure that Duterte imposed on them during his regime. Di ba? Panalala mo dati, under Duterte, laging sinasabi niya, huwag niyo mag-alala kasi kayo, kinasuhan kayo, akong bahala sa inyo. Shoot lang kayo, kill lang kayo. So, wala na yung ganong klaseng rhetoric na nakaka-pressure din naman kahit paano sa mga police. So, we'd like to see na nag-ease yung pressure nila to do this sort of thing. And I hope na ganun nga yung nangyayari. So siguro that can be seen as an improvement, quote unquote. Dahil hindi na direkta nang gagaling sa Pangulo yung sa pagpapatayin niya, di ba? Pero yun, kalo yung isang issue kasi nung panahon ni Duterte, napakahirap magsampa ng kaso laban doon sa mga na nag-abuso sa kapangyarihan, kunwari sa kapulisan. Dahil unang-una, pag biktima ka, wala kang access na sa records. Tapos yung iba tinatakot pa. Lagay niyo sa death certificate, pneumonia, miski malinaw, na tinawaan ng bala. May mga documented cases sa ganyan, di ba? So, yung ganun bang kultura, medyo nabawasan ba yon nung nagpalit ang administrasyon? Kumbaga, mas hindi na ganun kahirap para sa isang biktima na lumapit sa pulis kahit na ang irereklamo niya, kabaro. I'm not so sure about that, Christian, kung ganyan ba talaga na ngayon. Kasi based on my own experience as a researcher, you know, a few months ago, I went on a research mission, tawag namin doon, sa mga communities sa Maynila, mga biktima ng drug war. Marami ang nag-back out ng mga interviews kasi takot pa rin sila. Hanggang ngayon, takot pa sila. And then merong napabalita na coming from credible human rights organization, not us, na yun nga, may lumalapit sa mga sa pamilya ng mga biktima ng mga drug war noong panahon dito ni Duterte at even na pinapasign sila ng waiver na wag na silang mag-testify, na wag na magsampa ng kaso. So, yung mga ganyang klaseng revelasyon, it doesn't, hindi siya nagko-contribute na. Okay, alright. Shoutout po, Christian Isguera, ipahintulot ang paggamit ng inyong video, audio clips, at siyempre yan pong napanood nyo na audio clips na iyan ay sa channel ni Christian Isguera. Pwede po nating suportahan ito kung ayaw nyo mabiktima ng anumang fake news sa larangan po ng ika nga po vlogging, ay pwede nyo suportahan ito. Christian Isguera, ang kanyang YouTube channel, FB page, nako po matitindi, walang halong fake news mga kaibigan. Maraming salamat muli, Sir Christian Isguera, ipahintulot ang paggamit ng iyong video clips at siyempre dito sa researcher, batikan na researcher, mapagkakatiwalaan. Salamat din po. Heto, naku po matindi. Ay in reaction, ano man ang inyong public opinion nyo po dito sa binahagi ko sa inyong audio clips. Yan po ay isang video, but ginawa ko lang audio clips po para naman hindi po tayo magkaroon ng kaunting pagbibigay ni YouTube ng anumang parusa. Eto, ano po ang salubin nyo dito sa video na ito? Kung kayo ay naniniwala dito sa narinig nyo, ay pwede ho kayo magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Yan po ay buong puso kong irerespeto, basis man o hindi. Maliwanag po mga kaibigan, ay sino ba ang gagawa nito? Marami po ang dapat bigyan natin
ng pagtatalakay dito, bigyan ng highlight, but dito muna tayo mag-focus kasi kukulangin tayo sa oras. Dito sa sinasabi na ito mga kaanak na biktima ng malupit, madugo na gera kontra droga sa panahon ni Duterte, ang kanilang mga kamag-anak ay nagkakaroon ng takot at tinatakot at siyempre ay pinupuntahan sa kanilang bahay kung saan man sila naroroon at pinapipirma na huwag magsampa na ng kaso. Pinipapirma sa waiver na huwag magsampa ng kaso. Di ba? Abay, maliwanag ho yan, hindi ako sa akin ang galing. According sa ruling ng video na yan, na narinig nyo, na audio clip. Sino ang gagawa ho nito? Mga kaibigan, alangan naman ang gumawa nito ng pananakot, alangan naman gumawa nito ng ikangay pagpapirma ng waiver na hindi na magsasampa ng kaso at nakasaad, ay hindi naman gagawa ang kasalukuyang pamahalaan ito. I'm sure, 100%, sapagkat hindi naman siya ang iniimbestigahan ng ICC. So makatuwid mga kaibigan, ay napakalinaw dito na ang may gawa nito ay ang kampo nito Duterte na siyang iniimbestigahan ng ICC. Ay takot na nga sila nagpapakalat nga sila ng kampo ni Duterte na nagpapakalat ng may lalabas ng warrant of arrest. Ay wala pa naman. Huwag kayong mag-alala. Naamoy na. Napakalapit na mga kaibigan. Ay kampo ni Bato. Iniimbestigahan ng ICC. Kampo ni Go. Iniimbestigahan ng ICC. Kampo ni Vice President Sara Duterte. Iniimbestigahan ng ICC. Kahit sino ang magsuri ng video na ho ito, talagang ay nagkakaroon po ng pananakot ang kampo ng mga na banggit kong mga pangalan. Nagkakaroon po sila ng modus sa mga magkasangkot sila upang puntahan talaga diyan sa kanilang bahay upang papirmahin na huwag na magsampa ng kaso, mga kaibigan, according sa video na yan. Ligtas nga naman sila kung hindi ito magsampa ng kaso. Hindi sila makukulong, hindi sila magsama-sama sa kulungan. Diba? Desperado na diba? Desperado na sila dahil amoy na nila. Ay nga po hagupit ng ICC. Desperado na sila kaya't kung anong paraan ay nagbabait-baitan po sila dito sa ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Nagbabait-baitan siya. Dahil alam mo naman, nakasalalay sa kamay ng ating presidente ngayon kung maaaresto itong si Duterte. Kahit sabihin na nga po walang karapatan ang ICC, subalit may karapatan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na nga po ipaserve ang warrant of arrest. Mga kaibigan, kung i-release ng ICC ang warrant of arrest. Diba? Maliwanag po mga kaibigan, kaya't mga galawan po ngayon ng kampo ni Duterte ay kahit anong paraan, illegal na paraan, katulad doon ng nabanggit diyan sa ruling ng video, ay ginagawa ho nila. Kita niyo ho, napakaliwanag ng sinasabi diyan. Noong panahon ni Duterte, na siya ang nanunungkulan bilang Pangulo, ay napakahirap magsampa ng kaso. Diba? Ay, totoo po yun. Nandiyan po sa video na yan. Talaga naman totoo na napakahirap magsampa ng kaso. Lalong-lalo na po dito kapag bata ka ni Digong. Naku ho, walang kaso. But na mahaba ang usapin ito. Pag may pagkakataon tayo, bigyan po natin ng part 2. Ito mga kaibigan.
Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po. Bye-bye. Palakpakan.